Para po sa record ng pag-aaral ng ito, ano po yung buong pangalan niyo? Si Ronald Lumbar, National Chair ng People's Movement. Sa naalala niyo, ano yung pinakaunang natatandaan yung nabanggit yung Mindiola at napunta kayo dun sa lugar? Estudyante pa lang ako simbolo na yung Mindiola, no? Pagkilos namin laban sa pagtas ng matrikula, laban sa komersyalisasyon ng edukasyon, at laban sa makatiwalayan sa pamilya. Tapos ngayon, itong mga nagdaang panahon, ang Mindiola rin ang maging simbolo, sentro ng aming pagkilos ng maraming tatlong EDSA. Dahil, siyempre, ang Mindiola, nandoon yung Malacanang, secret power, nandoon ang simbolo ng EDSA. Nung nabanggit niyo po yung nag-aaral pa kayo, saan po kayo nag-aaral? Nagtapos ako ng political science sa UP. So doon na mismo kayo na nasaksayan niyo ng maraming pagkilos doon mismo sa lugar na yun? Pumasok ako first year. Kung yung taon na pinatay si Ninoy, kaya sobra-sobra yung nasaksiyan ko mga pagkilos laban sa diktatura na ako. Sa mga naalala niyo ito, ano yung usual na nangyayari sa mga ganong protesta nung kayo estudyante doon pa mismo? At kasali na ba kayo kagad noon sa mga organisasyon na kumikilos? Meron kami sariling organisasyon pero hindi kami bahagi ng National Democratic Movement. Ibang kilusan ito na meron ibang national president ako na isang student organization. At naging bahagi rin ako ng student council. Siguro kami nagkaroon tipong pakikilang sa mga pagkilos nila. Bago kayo naging nasali sa mga ganong pagkilos, ano yung perception ninyo dun sa Mindiola? Dun sa pagkilos sa lansangan? Siguro iba yung karanasan ko, no? Sapagkat nandoon mismo kami sa bungad ng Mindiola. So, estudyante pa lang ako, nakikita ko yung napagdaanan ko yung buong quadrangle ay halos napupuno ng silya na ibinabato ng mga estudyante pag nagpo-protesta. Yun yung quadrangle na yun. So, every now and then, pag may protesta sa Mindiola ng mga panahon na yun, talagang practically sarado yung eskwelahan. At yung teargas pumapasok sa loob ng eskwela. So, ang klase ko nun sa Castambidi side, pagka nag-dispersa, lumabot hanggang doon. Sa likod. So, parang ng panahon na yon, ang Mindiola ay naging simbolo ng karahasan. Dahil dito madalas na nagaganap yung pagpapanagpo ng pulis at ng mga militante grupo. Expected naman natin yung sapagkat yung mga panahon na yun. Talaga namang malabis ang kontrol ni Dinong Marcos sa kalakaran ng ating pamahalaan. Talagang walang ipas. Doon sa nabanggit niyong organisasyon ng estudyante na pinabilangan niyo, dumating ba yung punto o may issue bang kinakailangan pumunta rin kayo ng Mindiola doon gawin ang pagkilos? Madalas, sapagkat meron kaming malawak na alyansa ng LFS ng panahon na yun, sa malawak na alyansa laban sa pagtaas ng matrikula at maging laban sa base militar. Aktibo rin kami sa kilusang anti-imperialismo ng mga panahon na yun. Pero ang madalas namin bilang mga estudyante, siyempre ang aming pangunahin sa Pinoy yung pagtaas ng matrikula. Kaya madalas na dinudulog namin sa Malacanang yung usapin ng komersyalisasyon ng edukasyon, lalo na yung
malabis na pagtaas ng matrikula nila. Ano yung kadalasang reaksyon na kakaharap nyo pag nandun na kayo sa lansangan? Well, noong mga panahon na yun, kasi wala na nun si Ginoong Marcos So, somehow, nagkaroon ng democratic space ng panahon ni Ginoong Aquino. At somehow, parang tinolerate yung pagpunta sa Menjola. So, during the time, hindi masyadong mabigat yung dispersa. Unless talagang in-instigate ng demonstrators. So may mga pagkakataon talagang i-instigate mo? Well, syempre, naintindihan naman natin kung anong orientasyon at political line ng National Democratic Movement. So, naniniwala sila sa state fascism at yun yung pangunahing rason kung bakit sila nag-aaklas o nag-aaklas. Alam naman natin ang relasyon nila sa armadang pakikibaka. Kaya, normal yun na ipakita nila na talagang utak-pulbura ang mga militar. Kapasista. Sa mga panahon yun, hindi nyo ba medyo kini-question na yung mga ganong paraan ng pagpuprotesta? Una, iba yung aming paniniwala. Hindi kami naniniwala na kinakailangan pang mauwi sa patayan yung anumang pagkilos. Maliban doon, naniniwala kami na dapat magkaroon ng resolusyon yung anumang pagkilos. Halimbawa, sa pinang pagtaas ng matrikula, dapat ang maging resulta ng kolektibong pagkilos ay konkretong panalo. Gaano makaliit na tagumpay para sa mga estudyante. Sapagkat yung panalo na to, yun mismo dapat na magmulat din sa mga estudyante, sa mga tao na mahalaga yung kolektibong pagkilos. Kaya, noong mga panahon na yun, talaga pinokesyon namin yung karahasan sa alimang pagkilos, lalo na sa Mindoro. Doon sa mga naging pagkilos sa lansangan, madali ba o mahirap makikayat mo ng mga tao para pumunta sa Mindoro? Yung nasa kilusan pa kayo ng mga estudyante? Well, yung mga panahon na yun, somehow parang naagaw namin sa ND, sa National Democratic Movement, yung lahat ng kanilang mga base schools, kami yung nakakuha ng maraming student council sa university dahil iba nga yung aming pamamaraan, somehow nakakakuha naman kami ng simpatsya. Yung mga panahon na yun, medyo mahirap ang pagkilos dahil una, wala na si Marcos, nagkaroon ng euphoria. Pero may mga 5 hanggang 3 hanggang 5 pa eskwelahan na ipasara namin na sinuportahan ng mga estudyante yung aming pagkilos. At natatandaan ko ng mga panahon na yun ay mas naiigitan pa namin ang bilang ng LFS sa mga kilos protesta. At naiintindihan naman ng mga estudyante kapag sa pinay-tuition fee at isa din ay halimbawa sa nila na kailangan silang maging aktivang bahagi ng mga pagkilos. Matali lang din yung accommodate. Ano po pala yung formasyon na pinabibilangan nyo nung post-Marcos? National President ako ng isang student group, National Students Alliance. Ngayon, magmula po dun sa pagiging yung aktibong kasangkot sa kilusang mga estudyante, pagkatapos mo ninyong lumabas sa kolehiyo, naging bahagi pa rin ba ang Menjola, politika ninyo? Mga pagkilos pa rin ba? May kinabilangan pa rin kayo mga ganang organisasyon? Pagkatapos sa kilos ng estudyante na, pagkatapos sa sektor ng iba't ibang sektor. Pero mas naging malalim ang aking partisipasyon sa mga urban kilos. Sa sektor ng moralita. Kung kaya yung pagbubuo namin ng People's Movement Against Poverty ay sentrong usapin doon ng pagkakabuo niya, yung pakikipaglaban sa kahirapan, lalo na sa usapin ng permanenteng
bahay para sa mga may hirap na kung tawagin nila squatter. So, naging sentrong usapin pa rin yung pagkilos sa Menjola sapagkat ang usapin ng kahirapan ay basically ang tinutumbok natin dyan ay yung kakulangan ng pamahalaan na tugunan yung pangailangan ng taong bayan, lalong-lalo na sa mga oportunidad na magpapalaya sa kanila sa kailangan. Kailan po ninyo na buo yung team? Ang pinagmulan ng TIMAC ay tuloy-tuloy na doon sa aming pinagsimulan ng kami mga estudyante pa hanggang magsangay ko sa iba't ibang sektor. Pero formal itong nabuo ng panahon ni Pangulong Era Estrada. Una, bilang organisasyon na naniniwala na may malaking magagawa sa Pangulong Era upang pamunuan ng pamahalaan ng pag-alis ng kahirapan. Kaya binuo namin ito para tulungan si Pangulong Era at kung kailangan labanan siya kapag siya ay hindi tumukol sa kanyang pangako na siya ay magiging makamagura. Kaya nga lamang medyo naunahan tayo ng mga kapolitika at kaganapan dahil yung mga panahon ngayon nangyari yung Elsados. At ang TIMAC din ay naging mahalagang bahagi ng isa pang pagkilos matapos ng Elsados. Yung pinangunahan nito yung kung tawagin ngayon ay Elsa Tres na ang naging tampok na bahagi ng kanyang pagkilos ay nung dalhin niya sa Menjola yung usapin ng pagpapahayag ng mamamayan ng mga panahon na yun na minaltrato si Pangulong Era at dapat lang naman naibalik siya sa poder. Nung mangyari ho yung Exodus, ano yung pinakaunang reaksyon ng team? Ang TIMAC, Nung papunta na doon, yung mga ilang araw din po yung pagbubuo ng pagkilos na yun, ano yung ina-anticipate nyo yung pauwi nyo? Yung Exodus na yun? una, ang Exodus, bago dumating yung Exodus, ang panahon pa lang ng impeachment, ay namuno na ang TIMAC sa pagtatanggol kay Pangulong Era Estrada. Mga sunod-sunod na pagkilos na sinagawa namin hanggang nauwi ito sa kung tawagin namin ay depensa ng masa. Sa Menjola rin ang panahon namin. Sinagawa namin dito sa Menjola sapagkat ang paniniwala namin sa Pangulong Era ay kampi pa rin ang mas nakarami ng lalo ng mga. Kaya kung meron nang dapat na magtanggol sa kanya, hindi yung mga pulis, hindi yung mga militar, kung hindi ang tambayan. Yung pong ganung pagkilos na para sa inyo ay pagdepensa sa kay Pangulong Estrada noon, paano niyo po ito pinapaliwanag dun sa mga nagiging kasama niyo sa Menjola? Dun sa mga maralitang nagiging siyang talagang pinakalakas niyo? Naintindihan nila na yung sa Pangulong Era ay simbolo ng kanilang kapangyarihan bilang mga mahihirap at ang kanyang pamahalaan ay isang simbolo ng kanyang kapangyarihan na magbuklok sa poder ng kapangyarihan ng kawanis niya rin mismo bilang mga mahihirap. Simbolo rin siya ng pag-asa ng mga mahihirap na makatagpos mula sa kahirapan, makalaya mula sa kahirapan. Kung kaya, malaki yung aming paniniwala ng aming pagtatanggol noon sa Menjola kay Pangulong Era Estrada ay sa katotohanan isang pagtatanggol sa aming mga sarili mismo bilang mga mahihirap. Nagkataon po ba na, di ba po may pagkilos, galing, yung Exodus, may galing sa EDSA na nag-marcha mismo papuntang Menjola doon. Nagtagpo po ba? Nagkaroon po ba ng pagtatagpo itong dalawang grupong ito noong panahon na yun? Actually, inabandon na namin ito nung mismo si Presidente Estrada ang nagsabi na iwan na namin yung Menjola. Pero may naiwan pa rin ilang bahagi at nagpanagpo ito. Nakita naman natin sa kasaysayan na kung paano halos nagpanatang yung dalawang grupo. Ang taktika sana namin ng panahon na yun ay huwag silang hayaang makapasok sa Menjola sa pamamagitan ng pagdepensa ng taong bayan mismo sa Menjola at sa mga.
Nung mailuklok na po si Pilang Arroyo bilang presidente, dala ng pagkilos na yun, ano ho ang naging tugon ng team-up sa ganung pagbabago? Una, hindi namin kinilala si Pilang Arroyo bilang lehitimong Pangulo sapagkat una, ang pagkakasampa niya sa poder ay sa aming paniniwala isang resulta ng sabwatan ng nag-aaring uri at ng ilang organisang militar. At tuloy-tuloy yung aming naging pagkilos at Mindiola rin ang naging sentro ng aming mga pagkilos upang ipaabot kay Ginang Arroyo ang ganong paniniwala na isang patalisikin sa poder sapagkat siya ay isang illegal na Pangulo at nagpupunwari lamang na taglay ang basbas ng taong bayan. Doon mo sa mga naging pagkilos ninyo bago mag-actual na EDSA press, anong naging tugon sa inyo ng gobyerno sa Mindoro? Sobra yung karahasan, no? After nung naluklok si Ginang Arroyo, masyado siyang naging insecure na sa kanyang pag-awak sa poder. Kaya parang mas pinili niyang gamitin ang karahasan ng kapulisan at ng militar para patayin ang anumang kilos protesta laban sa kanya. So, ang kadalasan na nagiging resulta pagka Mindiola na ang pinag-usapan ay either hindi ka napatuntungin o kaya bago pa man kayo makapunta doon ay huwag na kayo. Doon mo sa sinasabing bago pa makapunta binubuhat mo, anong klase ng action yung ginagawa sa Kung hindi man ibablock nila mismo yung Mindiola ay meron na agad ng mga CDM contingents, no, na naka-posisyon sa lugar na dadaanan. At doon pa lang binabanganan. Maliban doon, nakita rin natin yung pagbabago ng mukha ng Mindiola. Kasi marami ng barbed wire, na-electrify. Electrify pa? Nilagyan ng kanibagong harang, may gate na, may panibagong harang pa. At sinabi nila noon na ito ay nilagyan ng buhay na kuryente para kung sakaling may mga pagkilos ulit, kagaya ng ginawa nung EDSA press, hindi na talaga makakapasa. Meron ng mga container funds, hanggang ngayon, nandoon yung mga container funds. Yung EDSA press po ay nangyari ilang buwan lang matapos maluklok si Ginang Arroyo bilang presidente. Gaano kahirap ilunsad yung ganang pagkilos sa bahagi ninyo? Well, mahirap dahil kung makikita natin yung anyo ng EDSA press, ito ay pagkilos na mga mahirap talaga. Nandun kami kinutsa, hindi kami tinukilala sapagkat hindi raw kami bahagi ng lipunan. Ito lang karapatang magsalita tungkol sa halakaran ng politika. Tinitignan kami bilang mga basura sa lipunan na hindi dapat masasabi. So, hindi na pinag-usapan noong panahon na yun kung ano yung bilang. Ang pinag-usapan, sino ang nagsasalita. Kasi wala na kaming Cardinal Sin, wala na kaming Ramos, wala kaming Coria Aquino. Nandoon yung mga simpleng tao na naniniwala sa simbolismo ng Pangalawa at sa pangarap ng tao sa kahirapan na mula doon sa simbolismo. Alam ko natin nagsimula yung pagbubuo kumbaga ng puwersang tumulak papunta sa Mindiola sa EDSA din. Yun po ba ay talagang pinag-isipan ninyo dahil alam niyo yung simbolikong kahalagahan ng lugar? Nangyari yung sinasabing paglusog. Pagkatapos ng mahigit 5 araw na kami ay nagsama-sama sa EDSA. Ang desisyon ng pagpunta sa Mindiola ay desisyon na mismo ng taong bayan. Sapagkat, natatandaan mo ng panahon na yun,
ang lahat ng telebisyon ay ayaw ipakita yung nangyayari sa EDSA. Mismo ang Malacanang ay hinostage ang kanyang mga general sa Camp Crame para hindi ito maging bahagi ng pagkilos na yun. Maliban doon, yung tanging istasyon ng radyo at telebisyon na nagpapakita para makita ng taong bayan kung anong nagaganap sa EDSA. Makita mismo ni Ginang Arroyo kung anong damdamin ng taong bayan na nandoon sa EDSA ng panahon na yun, ay pinahinto ng mga militar ni Ginang Arroyo. Kaya parang yung halos pinalisan ka ng dignidad dahil nagsagawa ka ng pagkilos ayon sa kanilang patakaran sa paggawa nila ng una at pangalawang EDSA. Dinaliwala nila ito dahil wala karapatang magsabi gaano man kayo marami. Sa aming paniniwala, mas marami ang tao nung EDSA 3 kaysa nung EDSA 2. Ngunit binaliwala ito. Kung kaya, minabuti namin na mismong sa pintuan ni Ginang Arroyo ipaabot yung aming karainan ng panahon na yun, yung aming kagustuhan ng panahon na yun. Kaya kami nagpunta sa Mindiola. Siguro kung hindi kami nagpunta sa Mindiola, mismo ang mga tao na ang magagalit. Dahil lumalabas na parang sila ang binastos doon, inalisan sila ng dignidad. Ginaya lang namin yung formula at pamamaraan na ginamit nila ng una at pangalawang EDSA. Yun, dahil ang sinasabi nila, ang boses ng nakararami ang tunay na boses sa isang demokrasya. Ngunit hindi ito pinakinggan at ito ay ginagawa. So, wala kaming choice kung hindi kumatok sa pintuan ng Malacanang at persen si Ginang Arroyo umalis sa ito. Nung nagsimula na kung tumulak yung mga tao papuntang Mindiola, ano ang naramdaman ninyo? Well, magkahalong takot at pagmamalaki. Ngit-ngit, sapagkat nagtiis ka ng kung ilang araw, nagpuwet ka, pinakita mo sa kanila kung ano yung tunay na damdamin ng taong bayan. Nasaan kami, paniniwala, higit na nakararami, binastos ka. Kaya dapat din lamang na ipakita mo sa kanya. Ito yung aming kakayahan na pilit mong pinabaliwala. Ito ang toong damdamin ng taong bayan. Dapat kang makinig sa taong bayan. Dapat kang sumunod sa taong bayan, hindi dapat ang taong bayan na sumunod sa kanya. Nung dumating na ho kayo sa Mindiola, may mga pagkilos o pagsisikap po bang makipag-coordinate sa mga kapulisan na nandun? O ano po yung inaasahan yung mangyayari once na dumating yung umapak ng Mindiola yung pagkilos? Una, hinarang kami sa Ortigas pa lang. Nakalusot kami. Hindi nila nakayanan yung bulto ng tao. Hinarang kami sa Santa Mesa. Dinisperse kami sa Santa Mesa. Hindi pa rin nila nakayanan yung daluyo ng tao. Hinarang kami sa may bago dumating ng JP Laurel. Hindi pa rin nila nakayanan yung daluyo ng tao. Hinarang kami mismo doon sa may gate ng Mindiola, ay doon sa may Chinorosis Bridge. Hindi pa rin nila nakayanan yung daluyo ng tao. Hanggang nung nakipag-usap sa akin yung polis. Sabi sa akin ng polis, kunyari, utulak nyo na lang kami, hindi naman kami magre-resist. Para hindi lang kami napagalitan. So, mga tao mismo nag-alis ng barbed wire barriers. At totoo yun. No? Naging pinaputokan kami ng kung ilan, marami sa amin ang namatay. Hindi pa rin nila napigilan yung daluyo ng tao. Ang rason bakit kami tumutong sa Mindiola ay para ipaabot kay Ginang Arroyo na hindi ka namin kinikilala. Ang taong bayan ay ito ang sinasabi. Dapat ibalik si Pangulong Erap dahil siya ang tunay niyalag ng taong bayan. Inaasahan niyo ba yung ilang tugon? Ikaw uwi sa kamatayan ng ilang sa mga komunis? Una, hindi. Sapagkat ang paniniwala namin, hindi naman dapat na ipag-boost ng buhay si Ginang Arroyo. Hindi namin inaasahan na ganun pala sa nakapito ko pala sa sakodan ng kapangyarihan. At ganun naman din pala kasunod-sunuran ng mga pulis at mga militar para sa pagtatanggal sa kanya. Pangalawa, wala namang ipinakitang ganong karahasan si Pangulong Erap ng panahon. In fact, tinolerate niya, hinayaan
At pinayagan pang magmarcha papuntang Mindiola. Yung mga gusto magpunta ng Mindiola. Kung kaya, tama ng paniniwala, hindi yung gagawin ni Ginang Arroyo sapagkat may modelo ko pinakita si Pangulong Eras na. Pero kabaligtaran yung sa amin, nasaan yung nangyari. Sa halip na rubber bullets, live bullets. Sinayong sa amin. Marami ang namatay. Pero sa halip na kami kaawaan, para pa kami tinulisa, para pa kami tinulsa. Dahil hindi naman daw talaga ito pagkilos ng taon tayo. Hindi naman daw talaga ito pagkilos ng nakararaan. Paano po ninyo ito sinugon? Mga ganitong pangungutya sa maging pagkilos o pagbaliwala? Tinuloy-tuloy lang namin ang aming pagkilos sapagkat ang paniniwala namin, simple lang. Ang aming pinagtatanggol ay ang aming sarili. Instrumento lamang simbolo lamang si Pangulong Era sa aming pinakita. Nung kung nangyari yung EDSA Press at ganun ang naging karahas yung kinalian nito, bilang po pinuno ng PIMA, ano po yung pinakaunang naisip niyo? Matapos na makita ninyo, ito yung mga namatay, nasugatan, ganito ka-brutal yung isa. Hindi kami natakot ng mga panahon na yun. Pinagpatuloy namin yung aming pagkilos. Minsan, naisip mo na rin na tama nga siguro yung mga NPA. Labanan na lang ng aransan. Sulit, hindi ganun yung aming pagkilos. Halos tawag mo, mahabang proseso ang paglaban. Naintindihan namin yun. At nakita natin kung ano yung klase ng sistemang pamumuno ang ginawa ni Ginang Arroyo sa military at police. Meron siyang loyal band of police and military generals na direkta niyang sinusula. Nakita natin yung kaso ng hinayaan niya lamang ang mga kagaya ni General Garcia at ang kanyang kabal, umaksan na ang mga general na pinagkautanan niya ng loob ay milyon-milyon piso pinarakot at nagbulag-bulag ang damas. So, ang aming paniniwala ay talagang isang mahirap na proseso ang pakikipaglaban, ang pagpapatalsik kay Ginang Arroyo. Kaya, nung bandang uli, naisip na rin namin na makipag-alyansa, maging dun sa mga naging kalaban namin ng panahon ng EDSA Press at ng EDSA Press. Hindi naging hadlang sa amin yung karasang ginawa ni Ginang Arroyo sa amin. Siguro alam niyo naman na pinasuhan ako ng rebellion at nakulong ako ng 1 taon at 3 buwan sa Manila City Jail sa kasong rebellion na yung pinataw sa akin ng Ginang Arroyo. Ngunit, hindi ko pinagsasihan yung aking pagkakakulong at pinagpatuloy namin ang aming pakikipaglaban sapagkat ang aming paniniwala ang pinakipaglaban namin dito ay ang aming mga sarili bilang mga. Matapos po yung EDSA Press, ano po naging may mensahe bang pinaabot sa inyo si Pangulong Estrada para sa mga pagkilos na isinagawa, malaking bagay o malaking bagdanon isinagawa para sa kanya? Ano po naging paabot niya? Ano pong mensahe pinaabot niya sa PIMA o sa mga? Well, pasalamat naman siya. Dinamdam niya yung karahasan at yung pagkamatay ng marami sa aming mga kasama ng panahon. At siyempre, hindi man yung sinasabi nila hindi yun nagtatupay, kami paniniwala. Yung makita nila na nagsama-sama at nagpakita ng pwersa at lakas ang mga mahihirap sa kauna-unahang pagkakataon at minabuti nilang ipaglaban ng kanilang karapatan sa isang demokrasya ay isa na sigurong
malaking parte ng ating kasaysayan na makita na ang mga mahihirap, kung tawagin na halos ituloy na nilang basura, ay naglakas loob na magmarsa papuntang Mindiola upang ipaglaban ang kanilang sarili. Ngayon po, sa kabilang dulo naman, matapos po yung EDSA press, alam natin ang kadalasan, kahit noon pa, nabanggit mo, ang kadalasan tumutungtong sa Mindiola ay yung mga grupong kaliwa. Tapos nagawa ninyong ilunsad ang ganitong pagkilos. Ano yung reaksyon na narinig niyo mula sa kaliwa mismo? Pero una, kinukunsya nila pagkat kabahagi sila ng EDSA 2. Meron silang taya dun sa Rehimeng Arroyo na naipanalo nila. Pero nung bandang huli, nung nakita nila kung na yung kanilang pagkakamali sa pagkakaloklok nila kay Ginang Arroyo dahil naging sobrang profit at sobrang garapal sa pagkakahamon sa poder, ay eventually inamin na rin nila na nagulat sila at namangha at higit sa lahat ay nanginaya sa naging pagkilos ng mga mahihirap ng pamamayan. Ang isa sa mga particular dito no, yung mga naging pagtingin ng mga rejectionist na isa ito sa kanilang yung mga ganong klase ng pagkilos ang isa sa kanilang mga matagal nang binabalak pero hindi nila. So eventually tingin ko sa bandang uli, magiging kikilalanin din ang pagkilos na ito ng mga mahihirap kahit ng mga mismong kumuligsa at nangutsa sa amin. Mga ilang taon na rin po nakalipas yung pagkilos na yun. Paano po siya inaalala namin yung organisasyon? Well, ipinagdidiwang din namin ito bilang araw ng mga mahihirap. No? Sinasabay namin ito sa pagkilos ng mga labor groups sa araw ng paggawa at binubulita namin sa araw na yun din mismo ang EDSA Press bilang araw ng may hirap. Yung pong pagkakakulong ninyo at kalaunang patuloy na pakikisangkot pa rin. Ano po ang, sa ngayon, sa tingin nyo, ano po ang sa tingin nyo maaaring ibunga pa nito? Ngayon, nangyari na yung EDSA Press, pero patuloy pa rin kayo. Siguro, ang isang malaking bahagi na malaking bagay na dapat matutunan sa pagkilos na yun ay matututunan din na ikilalanin din ng iba't ibang puwersa. Hindi lang siguro para sa PIMA kung hindi sa iba't ibang puwersa na rin mismo na naniniwala sa kolektibong pagkilos upang makamit ang pagbabago dito sa ating bansa. Partikular yung makikipaglaban sa o yung patuloy na panawagan para mapaalis si Ginang Arroyo at ang korupsyon at kanyang korap na pamahalaan. Ang aral na ito ay yung pagkilala mismo sa mga mahihirap na meron silang pwedeng magawang papel. Unang-una, ang sektor ng Maralita ang pinakamarami dito sa Kalakang, Maynila. At praktikal na dapat nakilalanin ang sektor ng Maralita bilang mahalagang elemento ng anumang kolektibong pagkilos, lalo na ng mga kilos protest. Mabalik po tayo dun, maalala ko lang po sa panahon ng kasagsagan ng EDSA Press. Liban po dun sa karakasan ng militar, ano po ang mga naging pangunahing problema ninyo doon sa pagmobilisa ng ganun karami kami? Sama parang hindi mo na rin maisip yun eh. Ang isang pangunahing problema doon ay hindi yung ganun ka-organisado. Kasi nagkaroon ito ng anyong karakter na spontaneous. Doon maraming mga organisadong grupo nando doon, higit na marami yung hindi organisado. Higit sa lahat, ang mga mahihirap ay hindi naman sanay sa mga ganung pagkilos. Ang ibig sabihin, ang pagkakaiba nito dun sa
sa crowd ng EDSA 2 ay yung EDSA 2 mostly sanayan sa mga pagkilos sa pagmarsa at kilos protesta. Etong EDSA 3 ay may karakter na nun lang sumama. So, parang maging sa yung chanting, makikita mo na tingin nila mababaw, pero siguro hindi naman natin sila masisisi kasi yun ang abot ng kanilang estado ng buhay, na abot ng kanilang isip. Isang natatandaan ko rin, medyo natatawa ako, pero hindi ko rin dapat kilalanin yung chanting nila na Gloria, Poco, Ramos, to me, parang kung ikaw iambing mo nga naman sa chanting ng mga militanteng grupo, talaga napakalayo na. Maliban doon, personal pa ito, hindi ginagawa ng maski sinong organisado. Pero yung malabis na galit niya, yung sobrang pagkasuklam at sobrang galit na gusto niyang ibulalas, doon niya lang may papalakas ang mga ganong klase na. Sinelas lang sila. Isang contingent yan ng mga kabataan na nandito ako sa may parting 7-Eleven nung Ortigas. Dumating sila isang buo, may siguro 100 to 200 silang mga kabataan. O nakatsinelas na. Pero may dala-dali silang sariling placards. Kasi ganun yung chanting. Buhay na po yung kanilang animated sila dun sa kanilang ginagawa. So, parang it may be that they were so disorganized, that it was so disorganized, yet it has some kind of organization or belongingness na parang nag-attach sa bawat isa para maging bahagi. Na para bang mahirap ko, dapat bahagi ako ng EDSA 3, bahagi ako ng pagkilos. Palagi hong nababanggit pag sinabing EDSA 2 ay yung papel na ginagawa ng mga cellphone at computers. Kumusta po ang EDSA 3? Wala akong cellphone, wala akong pagkain. Nagulat din ako kasi yung may ilang parte doon sa Corinthians, no, na nagbigay ng pagkain sa amin. Sama parang hindi rin ako makapaniwala. Meron din pala kami mga kasamang nandoon sa side na yun. Usually, alam natin, kahit sa gas traffic. Alam mo, ang nakita ko doon, yung daluyong ng mga tao na bigla na lang bumuhos. Siguro ang ano nila doon, talagang ang factor doon, yung nakita nilang pagkakahiya ni Pangulong Estrada ng posasa nito, ng puno nito ng magshot. Ang doon niya, yun ang naging magnet, yun ang nag-trigger para lumabas sila. So, yung karakter na pagiging spontaneo nito, tingin sa akin paniniwala, yun ang nagbunso. So, wala mang cellphone, nung nakita nila na nagkulumpo na sa EDSA, pagpuntahan sila tayo. Madalas mo mabanggit dito sa pagkilos na ito, tulad na nabanggit mo na, yung central na karakter talaga si Pangulong Estrada. Mm-hmm. At dahil doon nakita kung gaano kalakas ang pwersa ng masa na may hirap para kumilos. Inaasahan yung mauulit pa kaya sa? Mahirap sabihin sapagkat may mga yung panahon na yun ay actually maraming factors to na nagsilbing rason kung bakit siya naganap. Siguro, usually naman, ang mga political events na gano'n ay ibinubunsod ng mga events din ng confluence of events na talagang magbibigay pangyayari sa isang uri ng pagkilos. Mahirap sabihin na ito ay ulitin, madaling ulitin.
course, naniniwala tayo na dapat maging tuloy-tuloy yung pagkilos ng mga mahihirap para sa pakikilaban ng kanyang sarili mismo. At tingin ko kung si Pangulong Erap mismo ay lalabas at pagpapatuloy ang kanyang pagkilos at magiging isang matibay na leader ng masa, tingin ko pwede pang gawin. Sa mga naranasan mo sa Mindoro, kanina nyo itong madalas na ibabahagi? Ano siya? Ayun, yung mga karanasan mo sa Mindoro, karanasan sa EDSA 3, pagkilos nyo ng kaya leader estudyante pa, naibabahagi nyo ba ito sa iba? Naikikwento nyo? Meron din naman kami paglilini ng aming mga karanasan mula pa nung kami mga estudyante hanggang sa mga huli namin pagkilos. Tuloy-tuloy naman ang ginagawa namin pag-aaral bilang isang pinusanggil para pagyamanin pang lalo ang aming mga taktika, strategiya at ang aming mga aturuan ng tamang karanasan din. Ang aming mga susunod na henerasyon ng mga leader, lalo na ng mga kabataan na binibigyan namin ng prioridad upang maging susunod na haligi ng kilusan namin, ng aming kilusan. Sa mga naging pagkilos mo sa Mindoro, hindi maiwasan ang mga personal na sakripisyo kayong pinagdaanan. Nakulong kayo, nakasuhan kung ano-ano. Hindi ba kayo nangihilayan doon sa mga ganun pangyayari? Hindi ba kayo nagsisisi? Na pwedeng pinili niyong nahihilip na lang o hindi sumali sa ganung pagkilos? Usually, pag naisip ko yung mga ganun, pag pinabalikan ko, dapat ko, parang dumadating sa punto na yun, dapat nagkaganito yun. Dapat ko ba't iyanis ng ganito, lalo na nung nasa ulo mo. Pero, pag naisip ko kung ano yung kalalagayan mo bilang isang mahirap, nandoon yung galit, nandoon yung hikit. Kaya, ako, kinukwento ko sa aking anak, sa kanila na, ang daddy nyo ay, ang tatay mo ay nakulong, hindi dahil siya ay nagnakaw, hindi dahil siya ay gumawa ng mali. Ang naging pagkakamali man niya kung yun ay mali, ay yun, mamuno at pagtanggol karapatan ng mali. Ngayon, nakulong ako ng isang taon na 3 buwan. Pero, nung nandoon ako sa kulungan, nung naisip ko yung mga namatay, inisip ko na lang sa sarili ko, swerte pa nga ako dahil ako nakakulong lang. Yung iba namatay. So parang, mawawala ng sa isa yung pagkamatay ng ilan namin mga kasama. Kung walang hindi pagpapatuloy aming pakikipaglaban. Hindi pa man ako nakakulong. At nung nakakulong na ako, kung ilang ulit akong inofera na bilang arroyo ng posisyon sa gobyerno at ng milyon-milyong piso para lang bumaliktad sa kanya at itakwil ko na si Pangulong Erap. Pero mas pinili ko na nakulong at manatiling ganito ang buhay ko sa paniniwala na dapat igalang ang mga mahirap. Ang mga mahirap ay hindi 3-5. Pagka ginalit mo ay bigyan mo lang ng candy, mawawala ng galit. So, may paniniwala ako na meron pa rin nadudugtungan ng ibang mga organisasyon at ng iba pang ng iba pang kilisan. Yung ginawa na yun ng mga mahirap na EDSA. Nabanggit niyo po yung mga nasuwi sa EDSA Press. Ano pong naging, may tulong po bang ipinaabot sa kanila ang inyong organisasyon o ang pamahalaan o si Pangulong Estrada? Paano po siya hinawakan ng organisasyon? Well, yung iba ay marami kasi ron. Marami doon ay halos lahat naman yung tinulungan ni President Reyes. Hindi naman siya nagpabaya. Maliban doon, yung aming mga kasama ay siyempre kung ano yung kaya namin doon, nila ang kaya namin. Mula sa gobyerno, may
tugon ba silang binigay para sa mga sa'yo? Practically, kinupagsa pa nga nila. Lalo pang iulo. Kailan po kayo huling napunta sa Mindoro? At babalik pa ba kayo? Yung huling pagkilos na wala ba? Hindi naman matandaan eh. I think it was last year. Doon hinarang isang alyansa ito ng EDSA Press Coalition at ng mga militanteng grupo. Actually, hindi kami nakapunta sa Nizola. Diyan pa lang sa may recto. Hanggang doon sa may FPU. I think that was the last na naging bahagi kami ng pagkilos na nag-attempt na pumasok sa Nizola. Hindi ko pinagsisiyan kahit kailan yung mga nangyaring personal sa akin sa provision ay sa kanayan pinagmamalaki ko pa na ako'y naging bahagi ng mga pagkilos. At siyempre ang Nizola ay mananatiling simbolo ng protesta hanggang ang kahirapan ay nandiyan sa atin. Hanggang mananatili na rin sa klase ng sistema. Hindi nagbibigay ito kanila sa mga tao sa kayo. So, tutugtong ko ba sa mga? Siguro, hindi. Hanggang tumanda siguro. Makikipaglaban pa rin ako para sa Mindoro man o rin. Okay, yun po yung huling tanong. Maraming salamat po.